Magandang araw mga angels! Welcome to Angel Untold Stories. Tunghayan natin ang unang kabanata ng kwento ni Elise and Nate na may pamagat na My 13-Year-Old Wife. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pa-like and share po ng ating video. Pakiclick na din po ng subscribe button. Gayon din po ng bell button para palagi kayong updated sa parating ko pong upload. No, no, no! I said no! I want Kuya Nate! Elise, stop it! Nasa Amerika si Nate! Why you don't understand? I hate him! He didn't tell me he was leaving! Nakabusangot ang mukha ni Elise. Could you stop and finish your food? Sabi ni Senyora Heidi, ang ina ni Elise. I said no! I don't want to eat anything! Pagmamatigas ni Elise. Nasa hapagkainan ang tatlong Suliban. Elise Andres Suliban, I'm warning you. Galit na sabi ng ina. Heidi, enough. Hindi makakabuti sa bata. Nagsalita si Don Clemente Sulivan. Papa, kinukonsinti niya na naman ang bata. Akin na nga ang telepono. Tatawagan ko si Nate. Hindi nakakain ng maayos ang apo ko, sabi ng Don. Napangisi naman si Elise dahil alam niyang papauwiin ito mismo ng lolo niya sa ayaw o sa gusto nito. Walang nagawa si Heidi kundi ang tawagan si Nate. Hi tita! Nate, your lolo wants to talk to you, sabi nito sabay abot sa Don. Asan ka na Nate Gabriel Salvatore? Lolo, I'm with my fiancé Maricar. Fiancé? At kailan ka pa nag-propose? Umuwi ka ngayon din kung ayaw mong tanggalan kita ng mana. Maotoridad na sabi ng matanda. Kaagad na niyang pinatay ang tawag bago pa makapagsalita ang binata. Nate was his adopted simula nang mamatay ang mga magulang dahil sa aksidente. Isang anak ng mga Salvatore si Nate. Kilala ang dalawang malalaking pangalan na Salvatore at Sulivan sa buong Asya. Matalik na kaibigan ng mga Sulivan ang Salvatore. Hindi niya ibinigay ang sarili nilang apelyido kay Nate dahil may binabalak siya para sa apong si Elise at sa binatang si Nate. Lolo, you're the best! Kaagad tumakbo si Elisa doon. Niyakap niya ito, ganun din ang matanda. Elise is only 13-year-old while Nate is 23. 10 taon ang agwat ng dalawa na pagkakamalan mo talagang magkuya. Hay, Papa, masyado niya naman atang ini-spoiled itong si Elise. Pag-aalala ni Heidi. Bumitaw na sa pagkakayakap si Elise at masagana na itong kumain. Masayang masaya siya, samantalang nagkatitigin ang mag-ama. I have a plan, Heidi. I have a plan. Pabulong na sabi ng Don. Hindi na lamang nagsalita ang ina ni Elise at nagpatuloy na sa pagkain. Kinabukasan ng gabi, nakarating ang binata, kasama ang kanyang fiancé na si Maricar. Kaagad silang napauwi nang wala sa oras dahil sa sobrang istrikto ng Don. Kuya Nate, finally you're here! Salubong ni Elise kay Nate. Kaagad naman siyang kinarga ni Nate. Nagtaas naman bigla ng kilay si Maricar dahil sa closeness ng dalawa. Kung titingnan kasi ay talagang nagdadalaga na si Elise sa murang edad na 13. Maagang humubog ang bewang at sobrang ganda ng batang si Elise kung kaya't hindi maiwasang mainis ang nobya ni Nate na si Maricar. Sino ba naman ang hindi makakaramdam ng insecure sa sarili? Hindi naman kasi basta bata lang ang ganda ng kaisa-isang apo ng Don. Maricar Delgado is the única hija of Ramon Delgado, the senator. Isang malaking pangalan din ang Delgado lalo na sa politika. She's a famous model at nagkakakilala sila ni Nate sa Europe nang mag-OJT ang binata doon. Masama naman ang tingin ni Elise kay Maricar because she hate her so much. Well, the feeling is mutual, ika nga nila. Ayaw na Elise na nakukuha ng ibang atensyon ng Kuya Nate niya. 1 taon na rin ang relasyon ni Maricar at ni Nate, kaya lalong nabubwisit si Elise kapag sinasama ng kanyang kuya-kuyahan ang impokritang nobya nito. Ibinaba na agad ni Nate si Elise pagkatapos ng mahabang yakapan nila. Hanggang dibdib na agad ng binata ito dahil sa mabilis ang pagdadalaga ni Elise. She's turning 14 next month. Kaagad hinawakan ni Elise ang kamay ni Nate at masamang tumingin sa kinaroroonan ni Maricar na nagtitimpi lamang sa kanya.
Well, Elise is a brat. Lahat ng gugustuhin ay sisiguraduhing makukuha niya. Hindi rin naman masisisi ang lolo nito dahil sa nag-iisang babaeng apo lamang si Elise sa henerasyon nila. Let's go kuya, naiinip na si lolo, sabi nito at naiwan si Maricar na kaagad na lang sumunod sa kanila papunta ng library room sa mansyon ng mga Sullivan. Sa opisina ng Don ay nagkakainitan. What? What are you thinking, lolo? Galit na sambit ng binata. Tahimik lamang ang lahat na nasasaksihan ang pagtatalo sa loob ng silid. Paulit-ulit ba tayo dito, Nate? You're gonna marry my granddaughter. Napahawak sa bibig si Maricar na tila tutulo na ang mga luha. Napayakap naman si Elise sa ina na si Heidi. No, I won't. Pakakasalan ko si Maricar bukas na bukas din at hindi nyo kami mapapaghiwalay. Don't disobey my command. Sinong nagsabi sa iyong papayag ako sa kagustuhan mo? Sabi ng lolo ni Elise na bigla na lamang napaupo sa sahig. Lolo, lolo! Nagtaranta sila. Maging si Nate ay nataranta. Kaagad niyang binuhat ang matanda para isugod sa ospital. Dahil sa stress at pressure ay tumaas ang BP na matandang Sullivan. Mabuti na lamang at hindi tumama ang ulo nito sa matigas na bagay dahil nasalag agad ito ni Nate. Mabuti at nasagod niyo agad si Don Sullivan, sabi ng doktor. Hindi pa din sila mapakali. Nakaupo si Elise katabi ang ina habang magkatabi naman si Maricar at Nate. Maya-maya may lumabas na doktor. Tahimik lamang ito at tinawag ang binata. Nate Gabriel Salvatore? Yes, it's me. Don Sullivan wants to talk to you, sabi nito. Napakunot noo ang binata. Ano naman kaya ang kanilang pag-uusapan? Pumayag na rin itong sumama sa loob dahil sa kagustuhang humingi ng tawad sa lolo. Nagtuloy-tuloy na siya sa loob at naiwan ang dalawang Sullivan at ang isang Delgado. Matagal-tagal na ang inilagi ng binata sa loob ng hospital. Paglabas nito'y madilim ang mukha niya. Kinabahan naman sina Elise at Heidi. How's Papa? Tanong ng ina. He's not doing well, tita. He wrote me this letter. Itinaas ng binata ang sulat. Hindi nila alam ang laman noon. Isinulat yon ng Don bago pa ito atakihin sa puso at iniabot na lamang ng doktor sa binata dahil sa mapilit ang matanda kahit nahihirapan na itong huminga. Madilim pa din ang aura ng binata. Hindi na ito sumigla simula ng mga nangyari. Maricar? Tawag niya sa nobya. Lumapit naman ito sa kanya at hinawakan ang magkabilang pisngi nito nang hawiin ito ni Nate para tanggalin. Bakas ang pagtataka sa mukha ni Maricar. We're done, Maricar. Nagulat ang lahat, lalo na si Maricar sa binitiwan nitong mga kataga. Bumuhos ang mga luha nito na halos hindi na makagalaw sa kinatatayuan. Naglakad si Nate sa gawin ni Elise. Kuya Nate? Don't call me kuya, we're getting married. Halos hindi makapaniwala ang lahat sa binitiwang salita ni Nate. What? No, Nate, hindi ako papahayag. Singhal ng nobya rito. Malakas na sampal mula kay Maricar ang natanggap ni Nate. I said we're done. How could you do this to me? You're insane. Papakasalan mo ang batang yan? Are you out of your mind? Baliw na nga ang Don Clemente. Isang malakas na sampal mula kay Heidi, ang anak ng Don ang natanggap ni Maricar. Don't you ever talk behind his back. I'm warning you, Miss Delgado. Matalim ang pagkakatitig nito sa dalagang si Maricar na gulat na gulat. How dare you, Mrs. Sullivan, makakarating ito sa papa? Maricar, enough. Huwag kang gumawa ng iskandalo dito. Ani ng binata sa kanya at hawak ang braso nito. Bakit? Sino ang nakakahiya sa atin ngayon, Nate? You're sick! Sigaw nito kay Nate. Kuya Nate! Tawag naman ni Elise dito. Shut up, Elise. Now, what, are you happy? Masaya ka na makuha ang gusto mo? Ito naman ang gusto mo, di ba? Ang mapasayo ang kuya-kuyahan mo? Don't you ever fool me. I am Maricar Delgado and I can make your life worse. Pagbabanta nito. Don't you dare, Maricar. Ako ang makakalaban mo, sabi ni Nate dito. Huwag mo akong hawakan. Padabog na tinanggal ng dalaga ang kamay ng binata sa braso niya.
Pagkatanggal ay bigla niyang hinalikan si Nate. Nagulat naman sina Senyora Heidi maging ang Senyorita Elise. Akin ka Nate, akin ka lang. Pagbabanta nito sa binata matapos kumalas ng halik. Sinulyapan niya muna ng masama si Elise bago ito umalis palayo sa ospital. Nate, can we talk? Sabi ni Heidi dito. What's all about, tita? Tanong ng binata habang hawak ang sentido dahil sa inasal ni Maricar. Nakayuko ito at nakapikit habang nakakunot ang noo. Come here, tawag niya dito. Elise, wait here, sabi ng ina. Napatango na lamang si Elise habang pinagmamasda ng palayo ang dalawa. Nate, are you sure you want to marry my Elise? Tanong nito. Nasa fire exit silang dalawa. Huminga ng malalim ang binata tsaka nagsindi ng sigarilyo. Sobra-sobra na ang stress nito sa mga nangyayari. Of course, I don't want, but I have to, malungkot na sabi ng binata. If you don't want, don't force yourself. I'm still her mother. I won't anybody hurt her feelings, sabi ng ina ni Elise tsaka tinahak ang daan pabalik sa loob. Naiwan si Nate na tulala sa binitiwang salita ni Heidi. Pagkatapos ng 3 araw, how's he? Tanong ni Nate kay Elise na nagbabantay sa Don na nakaswero pa at wala pa ring malay. He's still sleeping, Kuya Nate, malungkot na sabi nito. Where's Tita Heidi? Tanong muli ng binata. Ngunit isang kibit balikat lamang ang isinagot ni Elise. Lumapit sa kanya si Nate at naupo sa tabi niya sa may sofa. Listen Elise, bungad nito. Are you aware that we're getting married? Pag-uumpisa ng binata na siyang ikinapula ng pisngi ni Elise. Of course, she's aware of that. Malaki ang pagtingin nito sa kuya-kuyahang si Nate Salvatore. Tumango na lang ito bilang pagsagot kay Nate. Elise, look, sabi ni Nate at humarap na kay Elise. Ikakasal lang tayo sa papel, pero maghihiwalay din tayo, okay? Sabi ng binata na siyang ikinasakit ng damdamin ni Elise na hindi malamang kadahilanan. She want to be with Nate forever. Mahal ko si Maricar, Elise, you know that. Nakapag-usap na kami at pumayag siya sa kondisyong maghihiwalay tayo kapag 18 ka na, sabi nito at humawak sa balikat ni Elise. Why are you saying those things? Tanong ni Elise. I want to make it clear, Elise, okay my princess? Sabi ni Nate. Tumango naman si Elise bilang pagsang-ayon dito. Good girl. Don't worry, you're still my favorite person, sabi ni Nate at hinalikan sa tip ng ilong si Elise na siyang ikinamula-muli ng mukha ng dalaga. Lumipas ang buwan, naging maayos ang lagay ni Don Clemente. Naikasal naman si Elise at Nate ngunit sa papel lamang dahil bata pa si Elise. Pumirma naman ang magulang nito na si Heidi maging ang lolo upang maging hurado sa kasal na idinaos ng 2 partido. 2 taon ang lumipas mula nang sila'y ganap na mag-asawa. Hingang malalim si Elise. Sabi ko sa sarili ko, nang papasok na ng mansyon. Narinig ko na namang nagbabasag si Nate ng kung ano-ano at nagwawala ito. I'm a freshman student at 16 years old na ako. Hawak-hawak ko pa ang ilan sa mga notes ko nang bumulaga sa akin si Nate na nagwawala sa salas ng mansyon. Napako ang aking mga paa at pinanood lang ito. Hawak-hawak niya ang telepono sa kabilang kamay at may kausap mula doon. Damn Maricar, kailan pa? Namumula na ang mukha ni Nate sa labis na galit. Nagpatuloy ang relasyon nilang dalawa ni Maricar habang ako'y asawa na niya. Naging malinaw naman sa akin na hanggang sa papel lamang kami dahil nagkasundo na kaming dalawa na maghihiwalay pagsapit ng aking ika-18. Kailan mo pa ako niloloko ha? Sigaw nito sa kabilang linya at hindi na pinatapos ang nagsasalita roon tsaka niya ibinalibag ang telepono. Napalingon siya sa gawi ko na siyang ikinagulat ko at ikinagulat din niya. Napaayos siya ng kanyang sarili at lumapit sa akin habang ang dugo sa kamay ay tumutulo sa puting tiles dahil sa pagbabasag niya kanina. Why are you late? Seryosong tanong sa akin ito. Anong paki mo? Yes, nagbago na ang pakikitungo ko sa kanya. I have to be cold to him para mawala ang nararamdaman kong ito. Elise, I'm still your husband.
Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Husband in paper, Nate. Stop acting like my husband. Inirapan ko siya at naglalakad na ako papasok sa loob nang hawakan niya ang braso ko. Lumalaki kang bastos ha? Sabi niya. Why you care, Mr. Salvatore? Inalis ko ang mainit niyang kamay sa braso ko. Ayoko nito. Baka hindi ko nakayanin at mahalin ko pa siya ng sobra. Tama na yung gabi-gabi akong umiiyak dahil si Maricar ang mahal niya. Tama na yung umasa ako na sana mahalin din niya ako. Tama na. Ayoko nito dahil baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at mahalikan ko siya. I'm still your husband, Mrs. Salvatore, sabi nito. Lumapit pa siya sa akin at hinigpitan ang paghawak sa aking braso. Your husband? He whispered to my ear, tsaka malalim na tumitig sa akin. Don't come too close, sabi ko. Pero imbis na sundi mas lumapit pa ito, ang puso ko'y nakakabingi na sa paglundag. I can hear your heart. Malalim na pagkakasabi niya. I said stop, please stop, Nate. Sabi ko nang mas lumapit pa siya sa akin. Doon ko na lamang nakainom ito. Amoy na amoy ko ang alak sa mabango niyang hininga. Stop? Why are you stopping me? I'm your husband, sabi nito at hinaplos ang aking pisngi. Narinig ko pa ang mga hinga niya na malalalim, malalim at para bang nagpipigil. Kaunting pagitan na lamang at maglalapat na ang aming mga labi. Please tell me, Elise. Tell me if you want to stop this, sabi nito na nakatitig sa aking mga labi. Napalunok naman ako at hindi na nakapagsalita dahil sa kaba na nararamdaman ko. Napangisi naman ito sa akin at pinakatitigan ako bago muling bumalik ang mga titig sa aking mga labi. I want to claim this, sabi nito at dumampi ang mainit at malambot niyang labi sa akin. Isang dampi lamang iyon ngunit siya namang nagpahina ng aking mga tuhod. Now tell me, Elise, do you want me to stop? Sabi nito ngunit hindi ko na maintindihan ang sarili ko na ako na mismo ang kusang humalik pabalik sa kanya. Narinig ko pa ang mahinang pagtawa niya bago muling inangkin ang mga labi ko. For the 3 years of being married, this is the first ever kiss we shared. Kumalas ako ng pagkakahalik kay Nate. No, this is wrong, sabi ko tsaka inayos ang nagusot kong uniforme. Siya na may natauhan at napahilamos ng muka. I'm sorry, I was drunk, sabi nito na hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Go to sleep, it's already late, sabi niya at saka tinahak ang hagdan paakyat. Hawak ko ang mga libro kong nasipaghalughugan na dahil sa panghihina. Kamunti ka na, Elise. Why you let it happen? Umakyat na ako nang matapos kong linisin ang kalat na ginawa ni Nate. Nadaanan ko pa ang pinto ng silid ni Nate at napahinto ako tsaka tumingin dito. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanila ni Maricar. Nagsimula na akong maglakad papunta sa aking silid. Narinig ko ang pagmumura niya sa banyo dahil iisa lang naman ang banyo naming dalawa. Galit na galit ito. Inila ko ang pintuan ng banyo kung saay kumukonekta sa silid niya. Padamog kong inihaga ang pagod kong katawan sa kama. I need to take shower pero naririnig ko ang pagbukas ng shower at naliligo si Nate. Wala akong nagawa kundi ang maupo sa closet ko at tumapat sa malaking salamin. I pick my phone to see if my mom called. Pero wala. Busy sa Amerika si mama dahil namatay ang vice president ng Man United Institution at kailangan niya itong palitan. We have a lot of businesses at hindi pwedeng pabayaan yon. Napapikit ako saglit nang mawaglit sa aking isipan na naglaba pala ako kanina ng mga underwear ko, panty at mga bras ko. At isinampay ko lang iyon sa CR. Napabalikwas ako ng tayo nang hindi iniisip ang bawat ginagawa nang buksan ko ang pinto at nanlaki ang mga mata ko. Kitang-kita ko din ang pagkagulat ng mukha ni Nate nang makita niya ako at mas lalo na lang ang pagkagulat ko nang makitang hawak-hawak niya ang panty ko habang basang-basa ang hubot-hubot niyang katawan. Elise, get out! Sabi nito. Oh my God! Napasigaw ako nang mapadako ang mata ko sa ibabang parte nito. Namula ang mukha ko dahil doon. Kaagad naman siyang napatapis ng tuwalya. What are you doing here?
Galit na tanong nito. And what are you doing to my underwear, ha? Inis na sagot ko sa kanya, tsaka ko palang hinablot mula sa kabilang kamay niya ang itim na underwear ko. Bakit kasi hindi mo pinalabhan yan? Bakit dito mo pa sinampay? Nasabi nito. Mind your own business. Sharing ang bathroom natin kaya wala kang magagawa. Sabi ko kahit na hiyang-hiya na talaga ako at inisa-isa akong tinanggal sa tampayan ang mga yon. Huwag kang papasok ng basta-basta kung ano-ano talagang makikita mo, sabi ni Nate. I have my own key and this is also my bathroom. Sorry, I don't know you're still here. Sabi ko, tsaka patakbong lumabas sa CR. Pagpasok ko sa aking kwarto ay napasandal ako sa pinto at nabitawan ang mga dala kong damit dahil sa labis ng kahihiyan. Napaupo ako at napatakip sa aking mukha. Nang ipikit ko ang aking mga matay, naaaninag ko pa rin ang katawan niya. Shit, Elise, wag mong isipin yan. Masamang pantasyahin ang lalaking yon. Sabi ko sa sarili ko tsaka sinabunutan ang sarili. Maya-maya kumatok ito mula sa banyo. What? Go away! Sigaw ko. You forgot something. Sabi nito at naiirita ang boses niya sa akin. Ito lang yung masasabi kong mahabang usapan naming dalawa dahil palaging tahimik si Nate. Palaging nakasimangot, seryoso at istrikto sa akin. Kaagad kong binuksan ito at bumugan ang seryoso niyang mukha. Mabuti na lamang ay nakabihis na ito at taas-taas pa ang buhok dahil sa kaliligo pa lamang. Sinikap kong wag magpakita ng kahit anong ekspresyon. Ayaw kong mamangha sa kagandahang lalaki nito. Tinaas ko ang kilay ko. Ano yon? Irritableng tanong ko. You forgot this. Itinaas niya yung dalawang bagay na yon. Yung dalawang bagay na halos kainin na ako ng lupa sa labis ng kahihiyan. Walang iba kundi ang magkapartner kong lingerie. My sexy lingerist. Ipinatong lang niya yon sa ulo ko habang tulala ako. Siya na may tumalikod na at parang walang nangyari. Nagpupunas lang siya ng buhok habang naglalakad papunta sa kanyang silid. Nagsisigaw ako sa inis. Ang kapal ng mukha niya. Padabog kong hinagi sa kama ang lingerist. Ang kapal! Nakakabwisit kang lalaki ka. Sinuntok-suntok ko ang unan para paglabasan ng pagkainis. Sa buong buhay ko ngayon lang ito nangyari sa akin. Napahiya ako ng lalaking yun. Bakit? Ano bang akala niya sa akin? Ano bang tingin niya? Malakas siya? Sobrang nakakairita siya ha? Nagsisigaw na ako nang may magsalita ito. Nasa banyo lang pala siya. I can hear you. Halos umurong ang dila ko. Naririnig niya pala ako. Kanina pa ako nagsisigaw dito. Kanina ko pa pinaggigigilan ang pangalan niya. Nahiga na lang ako at nagtalokbong ng kumot. Pilit kong kinalilimutan ang nakakahiyang pangyayaring kanina pero kusang bumabalik lang. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa mga oras na yon. Mabuti na lang at sa huli ay katawang lupa ko na ang kusang sumuko sa antok at natulog. Elise, wake up! Umungol ako dahil sa antok na antok pa ako. Tinakpan nito ang bibig ko. Lumaki ang mata ko sa pagkakagulat. Nate? Shh! Let's go to my room, sabi nito. What? No way! Nandito ang lolo, sabi nito na siyang ikinabuhay ng dugo ko sa labis na pagkakagulat. Hindi kami dapat mabuking ng lolo. Kaagad akong napabalikwas ng tayo. Matutumba pa sana ako dahil sa pagkahilo. Hilo na dala dahil sa pagkakagising ko pa lamang. Ni hindi pa ako nagsisipilyo at hindi magawang maghilamos habang ang kasama ko'y halatang bagong ligo. Gano'n na ba ako katulog mantika? Saturday naman at walang pasok. Patakbo namin sa CR ay kaagad kong kinuha ang mouthwash at nagmumog. That's enough! Hinila na ako nito. Wait! Di ako makapagsalita ng maayos. Nadinig namin bigla ang mga katok sa labas ng silid ni Nate. Nagkatinginan pa kami sa gulat kaya dali-dali kong dinura sa sink ang tubig at nagmumog muli tsaka patakbong sumunod sa asawa ko. Pagpasok ko'y nasa tapat na si Nate ng pinto at sinesenyasan akong humiga sa kama niya. Kaagad ko namang ginawa yon, tsaka niya ako binuksan ang pinto. Bumungad sa amin ang lolo na nakakunot na ang noo at nakasimangot. Patay, hindi pwedeng magalit ang lolo. Bakit ang tagal niyong buksan?
Istriktong tanong nito. Nagunat-unat pa ako para magmukhang kakagising ko lang. Humikab naman si Nate at kunyaring napakamot sa ulo. Ah, okay. So kagigising niyo palang dalawa. Natatawang sabi ng lolo. Opo lolo, sabi ko. Tumawa naman ito at tinapik sa balikat si Nate. Nakarami ba kayo kagabi? Nakangising tanong nito kay Nate na siyang ikinapula ng mukha ko. Lolo, inis na sigaw ko dahil sa labis na hiya. Si Nate na may tila umatras ang dila dahil sa pagkakagulat nito sa sinabi ng lolo. Bakit, masama ba? Mag-asawa naman kayo. At kahit 16 ka pa lamang Elise, ayos lang. Gusto ko na ng apo sa tuhod, sabi nito. Lolo, nag-aaral pa ako. Pagdadahilan ko. Tumawa naman ito at tinampik si Nate sa balikat. Sige na, tabihan mo na si Elise, sabi nito. Tumabi naman sa akin si Nate. Ang ganda ninyong tingnan. Hindi talaga ako nagkamali sa pagpili sa'yo, Gabriel. Lolo, tama na nga, sabi ko. Halikan mo nga si Elise. Parang kinikilig pa ang lolo na hindi maintindihan. What? Sabay naming sabi ni Nate. Kumunot bigla ang noo ng lolo at nag-iba ang aura nito. Bakit? Mag-asawa kayo. Normal lang sa mag-asawa ang mag-kiss. Parang bata si lolo sa strikto. Nakataas na kasi yung kilay nito. Hinawakan naman bigla ni Nate ang mukha ko tsaka ako dinampian ng halik sa labi. Mabilis nang yun at dampi lamang. Napangiti ng malawak ang lolo habang nakaakbay sa akin si Nate at peke na lang kaming ngumiti para mapagbigyan ang hiling nito. Makulit kasi talaga ang lolo ko at hindi na makakaayaw dito. Okay, baba na kayo pagkatapos niyan. Nagpahanda ako ng breakfast, sabi nito at tumatawa pa siya saka lumabas ng silid. Nakahinga naman kami ng maluwag ni Nate. Walang nagsasalita sa amin. Let's tong puso ko, bakit ang ingay? Ang bilis ng tibok. Narinig ko din ang sa kanya at nagulat ako nang pati siya'y kinabahan din. Nagkatinginan pa kaming dalawa at doon ko lang namalayan na nakaakbay pa siya sa akin. Ang lapit-lapit ng mukha namin sa isa't isa at seryoso lang itong nakatitig sa akin.